Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan, bitag. Credit card, on the way pa lang, hindi pa na-activate, ubos na ang laman. Motor at sasakyan nagbanggaan. Driver ayaw gumamit ng insurance. Rider pilit pinagbabayad ng 200k. Reklamo ng residente na walang madaanan, muling pag-uusapan. Right of way, kumusta na kaya? Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, bitag. Itong card na to, kailan dumating sa'yo? May 22 siya. What time dumating sa'yo to? 11:40 a.m. Nung natanggap mo to, 11:48 a.m., kailan nag-notify sa'yo? 9:57 a.m. East West Bank po nag-text po. In other words, nagamit na to yung physical card mo ng scammer ng pambili ng cellphone. Yes, sir. So, nag-worry ka the time kasi wala pang card, tama? Opo. So, nireport mo agad. Agad-agad po. The first thing they said po, umasa po kasi ako, sir, na sa ano sinabi sinabi? nila na it will be reversed. So, in other words, it will be invalidated. Kailan dumating yung replacement card May mo? 29, sir. May 29. What happened? Well, I did use po, sir, para Ginamit mo? sa Shakey's nga. So, after that, 6 p.m., Okay. Na, nagamit po ulit sa Tong 8. Yung isa po, 7-Eleven Rizal. pagkatapos nun, anong nangyari? Tumawag po ako ulit sa hotline to report it po. Ang sabi ng East West Bank. I am liable for that. Akala ko ba sabi na i-waive na invalidate nila yun? Yun po yung sabi. So ngayon, is that the reason kung bakit ka nandito? Our job is to expose this fraud using yung interception ng sinasabing corrupted career company and then yung sinasabing the data na nakukuha doon sa as AI. So, a combination. So, on that aspect, doon tayo tumingin. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, bitag. Medyo kakaibang sumbong to, ano? Malalim na investigasyon. Bago po namin isinalin to kahapon, nagkaroon na kami ng initial investigation ng aking kasama rito, the next generation, si Carl. Siguro, Carl, quickly, ano? Ika-guide po namin kayo para wag po kayo malito. Dito po sa parting to, kinakailangan maging least totoo tayo, mga gustong magkaroon ng credit card. May mga bagay pointers sa reklamo niya. Ang reklamo niya simple. Bakit niya babayaran kayo sa East West Bank? Again, we respect yung mga sinasabing protocols and the regulations or how you manage yung banko, di ba? Yes, At yes. East West. Na dito sa parting to, pinagbabayad si Carl. Pinagbabayad siya, okay? Yes. Okay. Magandang umaga muna sa iyo. Siguro, sige, Ma'am Peachy, ano? Okay? Yes, ma'am. Sir, magandang Okay. umaga din Magandang umaga po. sa iyo. Sige. Nung na-notify mo ang credit card company, yung East West Bank, dahil the day before, yung araw na natanggap mo, oras lang ang pagitan. Yes po, sir. Alright. Sige. Linawin natin, ano? Natanggap mo yung credit card at 11 o'clock. Nama? Ng mga umaga. 11:48. 11:48. Pero may nag-notice sa iyo, lumalabas na maaga pa yan na on the way yung credit card mo. Yes, sir. Anong oras nag-notify sa iyo? 9:40. Ay, 9. Basta't 9 o'clock na Opo, 9 nag-notify o'clock sa iyo po, sir. na parating na ang credit card mo. 9 o'clock in the morning. Take note, Carlo, no? Na natanggap mo nung mga 11:48. So, magitan doon, matagal, ano? So, yun ang kini-question natin. Pagtanggap mo sa credit card mo, pag ba'y nagamit na? Yes, sir. Alright, okay. Yun ang issue. Nagamit na dahil yung credit card mo, hindi mo matatatanggap. Pagkabukas mo ng iyong envelope, nandoon yung credit card mo, mukhang napag-aralan ng gusto ng sindikato na doon parte na yon. Bago dumating sa'yo, siguro na-fill for na yung envelope mo at doon nasalat nila yung credit card sa loob. And then, yung sa courier pa lang, Carl, di ba? Yes. Pagdating sa'yo, nagamit na, nakabila ng cellphone na 41,000 pesos. Yun ang issue, tama? Yes, sir. Pagkatapos ng nireport mo, Yes, sir. okay, na-report mo anong nireport mo siya na, anong sinabi ng bangko? Ibabablock na po nila and magpa-file ng report po and mag-start po for 45 days ng investigation po. Mag-umpisa. So, sinabi ba nila, ibablock nila at the same time, tawag dito, i-invalidate nila yung transaction? They said that within the investigation days po is parang marireverse po yung I-reverse nila. In other reverse po words, yung perang by reversing, i-invalidate yung transaction Exactly kasi sa sindikato yun. Nakita mo, Carl? Yes. Okay, yung gusto nilang mangyari dito, bakit nyo kami sinisingil ng 41,000? Nagamit ng sindikato, hindi namin kasalanan yon. So, ang tawag doon sa
ano na yon, doon sa number 1. Dalawang point dito ang gusto natin sabihin. Yung career interception. Ito yung sinasabing pag may corrupt na mga courier services sa third-party interception envelope, nananakaw nila ng physical card, the physical card na-activate nila using yung stolen data kasi nag-apply ka sa app, food di ba? app po. Okay. And then, gagamitin nila yun without you knowing and then, nagamit nila, pagkatapos paggamit, i-receive, papadala sa yung envelope na akala mo, excited ka na, nagamit na, nabawasan na yun. So, yun ang ibig sabihin noon. Pangalawa, dito kay Gulo Card. So, a combination of career interception tsaka yung instant digital card exploitation. Ay, paliwanag mo ito, Carl, kung paano. Yes. Yung sa binabanggit dito, Sir Ben, sa second point natin na instant digital card exploitation, the East West Food Panda Visa credit card application is fully digital. Meaning, gumagamit po siya ng AI. Gumagamit siya ng iba't ibang klaseng technology para doon within the set application para makuha yung personal information. So, parang yung nagiging question natin, Sir Ben, is paano na-access yung private information and if the said application is safe for handling those said information. Kasi sensitive yun, Sir Ben. Yes. Kasi yung mga iba't ibang mga bank apps natin today, ang daming layering para lang makuha yung private information. Pero kung akong tatanungin, kung idadaan sa isang food app yung private information para sa card application, then I think there might have been a loophole na kung saan doon nakapasok yung mga... So, ang ginawa natin, mga bossing, pinag-aralan po namin to, again, subject to, na dapat makaabot sa bangko at the same time, the Bangko Sentral ng Pilipinas. Dalawang parte lang to. It's a combination, mga boss, again, uulitin po muna natin, a combination na sinasabing 1 and 2. Ito po yung aming pinupusan po sa inyo. Career interception, ibig sabihin na intercept ng third party, hindi pa dumarating, nasalap nila, nabuksan nila, nagamit agad nila, parang bili ng cellphone, sinil uli nila, pinadala doon, by then, nagamit na nila. So, 41,000 nagamit, 47,000 lang ata, 49,000. 41,000 po yung for the Okay, cellphone pero po. overall, yung credit limit mo is? 48,000 48. So, may 7,000 ka pa doon. Yes. Okay, so, na-report mo na yon. Yes po. Ano sinabi ng bangko? Nag-email po sila ulit na magpapadala ng replacement card. May replacement card, sinabi, Yes, magpapadala ng replacement card. Pangalawa, so, hindi mo nagamit yung card na yon? Hindi po, sir. Okay, so, how many days bago nakarating yung replacement mo? Sir, takes 2. Parang 1 week po. 1 week, ganun okay. po. So, nagamit mo naman yung iyong credit card after that? Yung second replacement card or po. replacement? Yun po yung sa Shakey's lang, Okay, so sir. nagamit mo sa Shakey's. Shakey's po, opo. Tapos, nagtaka ka, nung araw na nagamit mo sa Shakey's, saan pa nila nagamit ng sindikato? Sa Google Tong It's London po at saka Google Tong, It's 7-Eleven London, Rizal po. saka 7-Eleven. So, na-max out. Na-max out. So, nireport mo ulit. Again, sir, tumawag po ako ulit sa hotline. Okay, anong sinabi sa hotline? I-report po nila ulit. Okay. So, another number po ng parang reference number binigay po nila. Binigyan ka ulit ng another card. And yun, wala na, sir. Pero 3 card ang dumating sa'yo. Sir, yun First- yung pangalawa lang na nagkamali lang po sila. Pero Nagkamali sila, talagang okay. pinaka-ano lang po, dalawa So, lang siya. dito sa parting to, kayo sa East West Bank, I need you to listen carefully. We believe on yung integrity ng business ninyo. Pero nasa sindikato kayo rito, siguro dito, pag-aralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, I think kahit yung sa sinasabing AFASA, combination of which, but may intervention na rito ng mga law enforcers natin. It's so easy. So now these days, pag-aralan niyo po na maigi, no? Ma-intercept, career interception, a third party, pag-corrupt po yan. Pangalawa, yung sinasabi po nating part na instant, huwag ka na mag-type, ibigay mo lang yung ano. So instant digital and card exploitation ang tawag niyan. That the fraudster, tulad na sinabi ni Carl, can hack the victim's mga Panda account or banking app profile and they could immediately access the virtual card upon the approval. Okay? Now, they can max out. Ang sinasabi natin dito, ayun, nagamit. So, yun lang. Ang issue rito, hindi mo tinatanggap na ikaw pinagbabayad ng 41,000 na nagamit ng sindikato pambili ng cellphone, pero ang gusto ng East West Bank, hindi, bayaran mo yan. Opo. Despite na nag-report ka sa kanila, the same day, wala pang isang oras, tumakbo ka, ini-invalidate nila and making you responsible for that. Yan pong issue rito. Paano mo babayaran isang bagay na hindi mo ginastos? Na ang sindikato,
Why make the victim suffer when the suspect is out there doing a stupid, doing all this scamming? Okay, so siguro, Carl, nakikinig sa atin si Police Lieutenant Lieutenant Arancilio. Bahala ka na rito. Okay. Kausapin natin ngayon yung Public Information Officer ng ACG ng PNP. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Wallen May Arancilio. Hello, Sir Carl. Hello, sir. Good morning po at good morning din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Alright. Lieutenant, kasama ko din si Sir Ben po ngayong araw. Ma'am, I think you heard the said complaint nito ni Ma'am Peachy na kung saan yung credit card niya nagamit sa parang mukhang courier ang tumangay dito sa naging card tapos ni-reseal. Tapos there were other instances also as well and ni-report. But the manner of the possible getting of the information, parang dun kami ma'am medyo naghahanap ng paraan kung paano ba. So may dalawang instances ma'am yung binabanggit si Sir Ben kanina, yung courier interception or yung pangalawa is dun pa lang sa mga applications may nakuhang information, either may insider or na-hack nila, kaya nakuha yung mga impormasyon para makuha yung said access dito sa card ni ma'am. So Lieutenant, ano po nakikita natin dito? Yes po, sir. Actually, sir, na-verify ko sa office and then nakapagpunta na po dito si ma'am sa atin and nagbigay po tayo sa kanya ng certification para po doon in support po sa kanyang complaint doon sa bank. And sa nakikita natin dito, tama po kayo. It's either meron po ng interception and meron din pong napindot si ma'am na link na whereas pwedeng na manipulate ng mga scammers yung kanyang credit card account online. Since po, yun nga, lagi nating pinapaalala, Sir Ben, Sir Carl, na itong mga scammers, maaari nilang mamanipulate yung account natin. Kung wala man tayong mobile banking account, they can create by just asking us the OTP or any credentials na meron po sila. So, napakadelikado talaga nito and challenging din para sa part ng law enforcement. Though, meron naman tayong mga nahuhuli dito. Ang kailangan na po natin is pumunta sa atin si ma'am para mag-file ng complaint. The first time na she went here po sa PNP ACG ay naghingi lang po siya ng certification and pwede po siyang bumalik sa ating opisina. Yeah, alright. Sige, Lieutenant, no, if I may, matanong ko lang, no, ano pong nakikita natin pattern or kung paano ba nakukuha yung ganitong klaseng information aside sa nabanggit yung link? Kasi I think, ma'am, may parang involved dito na AI kung saan yun ang nagmamanage ng application within the said food application nitong isang kilalang, I think, itong Food Panda. So, ma'am, are you familiar with this? Is it your first time hearing such a method of getting information or familiar na kayo, ma'am? Ang reported pa lang sa atin, Sir Carl, is yun nga po, yung meron ng unauthorized transactions dun sa mismong Okay. credit card So, hindi nyo account pa, ma'am, narinig yung doon sa part na ginamit yung umano'y AI na posible nakuha ang kanyang sensitive information doon within the said application? And hindi pa po, sir, ako Alright. nakuha ng information po, sir. Ma'am, siguro before we go and we'll dive deeper on that, siguro dalawang bagay lang gusto namin sabihin dito. Number one, kaya po nandito sa atin itong complainant because he doesn't want to pay something na ginamit ng sindikato and the bank doesn't listen to her. Why make her responsible for something na report niyo na sa banko na nagamit na? The very same day, bago niyo natanggap, oras lang pagitan. What we're saying here, we must protect and tell the bank, stop. She is not responsible. You cannot punish or you make this victim suffer when in fact out there scot-free. Yung sinasabi natin, ang suspect pag-alagala ngayon, using the particular modus, ayun ang sinasabing the pattern. The pattern and the method is that pinag-aralan po nila yung doon sa sinasabing courier interception. Na-intercept na sa courier, the third party courier pa lang. Pangalawa, yung instant digital card exploitation. Medyo malalim na po ito. I think that the bank should listen carefully and listen good. And at the same time, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, bingi ito mga bingi ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, I've sat down with these people during the hearing doon sa AFASA and then wala silang pake, pinoproteksyon na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang mga bangko not protecting the consumer. Yan ang napansin po namin yan. Now, ma'am, siguro pag-aralan po natin dito because this time,
it's so hard to go after the criminal. We must protect yung victim by using yung kanilang estilo ng kanilang modus. Itong, again, sa interception ng third party, yung sa courier pa lang, napag-aralan nila kung darating, nabuksan na nila, pag the time na dumating yung card, nagamit na. Pangalawa, yung exploitation of use of AI, sinabi ni Carl, nandoon na yun. Now, siguro ma'am, what the victim wants is, let's protect her, and then, nag-file na siya ng complaint, we should stop, cease and desist from the bank na sabihin, bayaran mo yan. Hindi niya po, yan ang masama ang loob nito, pinagbabayad ng something na hindi niya ginamit, na hindi nakikinig ang Bangko Sentral, kaya lumapit na po sa atin, ma'am. So siguro ma'am, on that aspect, nagbigay na po ng certification, we'll take it from here. I think we have to pass this on doon po sa sinasabing mga mambabatas na nag-iimbestiga rin kasi kung minsan, nanganganak po yung sinasabing modus eh. So dito sa parte na po ma'am, babalikan po namin kayo. Meron pa kami, siguro si Mauricio nakikinig sa atin. Okay. Attorney Batas, good morning sa Attorney Batas. Good morning po, Ginoong Ben Tulfo. Good morning po, Ginoong Carl Bitag. Good morning po sa ating panauhin sa PNP. Okay. Alam po ninyo, sir, ang problema po dyan actually, yung sitwasyon nitong ating complainant. Ang problema kasi dito, hindi pa po niya natatanggap yung credit card. Wala pa siyang napipindot. Wala pa siyang na-activate. Pumasok na po yung scam. In other words, yung pong card na yan, na ipinadala ng bangko, it was well within the control of the issuing credit card company or bank until and after it was received and given to the possession of the supposed credit card holder. Ayun. Wala pa po eh. So wala pong kasalanan yung credit card holder. Ang may kasalanan po dyan, the bank, because its system allowed the happening of the hacking and or the use of the card even without the credit card holder doing anything yet. Yun po yung problema ng bangko rito. Ginoong Ben Tulfo. Well, nakikinig naman sa atin, Carl, ngayon, Attorney Batas, sa natin, cybercrime group. Ma'am, siguro ma'am, I don't know kung ano pa yung matutulong po ninyo, nagbigay na kayo ng certification. I think it's important also yung certification addressed to the bank. Na yung certification specifically doon mismo sa issuing of credit cards sa bank, sa East West Bank. Bigyan po ng kopya siguro CC copy yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Tamad po yung mga yan eh. Napatunayan na po na sangkaterbang mga tamad yung mga yan dyan. Walang ginawa kundi tamad-tamad. Salamat naman, may katuwang kami rito ma'am sa Kongreso, si Congressman Erwin Cheng. Nakasalukuyan, nangako naman tutulong din dito sa kanyang mag-iimbesta sa Chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries. Ipatatawag po nila ang bangko, ganoon din po si Pichi, para maihahin ang kanilang reklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. With that ma'am, ganun pa man, yung inyong binigay na tulong, ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyo because you're being a partner po ng BITAG pagdating sa ganitong klase mga cybercrime, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, Sir Ben. Thank you. May I, Sir Ben? May i-add Yes, lang go po ahead. ako doon. Yes po. Sir, tama po kayo sa sinabing binanggit niyo po kanina. And also po, nakapagbigay po ako ng list doon sa staff ninyo kung ano po yung pwedeng isubmit na and prepare na documents po ng ating complainant po para isubmit po doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas po, since pwede po silang mag-investigate regarding that matter and pwede din po nilang ipatawag and mag-coordinate po sila mismo doon sa bank para sa reversal po ng mga unauthorized transactions. Tama po kayo, Yan ma'am. po yung nangyayari po, sir. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Attorney Batas, maraming salamat. Tutulungan na lang po natin siguro to pagkatapos ito, okay? Okay, Attorney Batas, thank you rin, Attorney Batas, ha? Salamat po. Magandang araw po. Okay, Thank you. Mag-usap tayo sa baba. Anong gagawin na natin? Okay ka na? Walang anuman, okay? That's okay. All right, Carl. And with that said, magbabalik tayo itong pambansang sumbungan BITAG. Susunod sa pambansang sumbungan, bitag. Motor at sasakyan nagbanggaan. Driver ayaw gumamit ng insurance. Rider pilit pinagbabayad ng 200K. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan, bitag. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo.
Kinokompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, Bitag. Lumapit ka rito dahil ang gusto mo, insurance mo. Sana po, opo, para po yung participation ko, kahit paano po, makayanan ko po na yung kasi po wala naman po ako talagang pambabayad ng ganun Meaning biglaan. sa insurance ng sasakyan, Opo, tapos babayaran mo yung participation fee niya. Kung pwede po sanang paunti-unti kasi po, magtatrabaho lang po naman ako eh. Doon ko lang din po kukunin. Pagkabangga mo, nahilo ka, dinala ko na sa ospital. Opo, din ako sinakay sa ambulance rescue. Sino ang nagsabing magbabayad ka ng 200,000 at ayaw niya ng insurance niya? Dahil po, nag-usap na po sila ng asawa ko. Yung misis ko po ang nakapirma po. Okay naman siguro kung nakikita na may kasalanan, walang problema. Pero yung panggigipit na ang ginagawa sa iyo na ikay na magbabayad ng 200,000 and not the insurance of the vehicle one. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na 200,000. Approximate po nila yun, sir. Hindi po pwede. Dapat yung insurance mo muna ang sasagot. Pwede ba sa isang taong na aksidente na parang yung taong wala roon ay sasagot at makikipag-usap? Proxy, nasa ospital siya. May karapatan bang pumirma yung misis na wala doon at hindi niya angkas at wala siya sa pangyayari? Magiging matalino tayo sa investigasyon natin. Ngayon, pagtatanggol ka namin. Ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag. Linawin po natin, ang pagmamaneho at paggagamit ng lansangan, partikular meron kang sinasakyan o sasakyan, ano man sasakyan mo, isang pribilehiyo. Karapatan mo bumili ng sasakyan, kaya pag ginamit mo na yung sasakyan mo na, gumamit ka ng public road, magiging pribilehiyo sa pamamagitan ng pagkuha ng lisensya, pagkuha ng rehistrasyon ng iyong motor o sasakyan, pagkuha rin ng insurance. So, yan po ay mga responsibilidad at ito'y sinasabing kaakibat ng iyong pribilehiyo ay responsibilidad. Hindi karapatan na magkaroon ng insurance o una, driver license. Ikaw ba'y nagmamaneho na sa lansangan na may driver license ka? Pangalawa, rehistrado ba ang sasakyan mo? Pangatlo, may insurance ka ba? Kapag na-aksidente, ang pulis papasok yan, kukunin yung mga impormasyon na nabanggit natin sa pamamagitan ng sinasabing nagbanggaan at neutral ang pulis at hindi niya sasabihin kung sino tama o mali kasi ang magkakaayos niyan, insurance. Pero Carl, paano tulad na sinabi kanina ng victim na ito palang siya, nung nabangga, motor ka ba naman, nasalpok yung mukha niya, halos maano yung kanyang, mabuti lang may helmet, nadala siya sa ospital.
At yung nadala siya sa ospital, hindi niya wala na, parang hilo siya, hindi niya alam, pumabol yung misis niya. At yung complainant, yung respondent, yung nanggigipit na humihingi ng 200,000 pesos, ayaw niya ng insurance nito at gusto niya bayaran siya ng cash. Yes. Yun ang gusto mangyari. Ano? Ito yung iimbestigahan natin. So, siguro Carl, tanungin mo to para makuha ang impormasyon. Kasi bago ang lahat, magsasabi na po kami, tinawagan din po namin yung complainant. Ang daming Yung mga cheche boreche. Yung correspondent, ang daming cheche boreche. Pero mas bago yan, alam niyo ba, o hindi i-hold muna natin, tanungin mo na lang kung bakit anong gagawin natin ngayon sa kanya. Sige, kung victim. Sige. So, Jerry, ano bang gusto mo mangyari since nandito ko sa amin, kagaya ng sabi ni Sir Ben, talagang malaki-laki talaga yung 200K. No? But unang-una, bago na tayo tumuloy dito sa ating investigasyon ngayong araw, ikaw naman ay umaamin doon sa iyong pagkakamali. Tama po ba? Doon sa iyong pagkabangga sa likod, lahat yon inaamin mo doon sa pagkakamali. Apo. Tama? Apo. So ano ba yung pakiusap mo at bakit ka nandito? Pakiusap ko lang po sana, gaya po nung nasabi ko, yung insurance po sana ay participate po ako. Mabawasan po. Parang ang ibig mong sabihin na insurance sana, tapos participation fee na lang babayaran po mo. sana. Kasi yun ang willing kang gawin. Kasi matanong ko lang din muna, sir, ano po ba ang trabaho ninyo? Ako po ay sales agent po. Sales agent. Apo. And yung sales agent ba, kakayanin ba yung amount na 200,000 na hinihingi sa'yo? Hindi po, sir. Minimum lang po ako. Bumabase lang din po ako sa mabibenta ko. So, talagang magiging mahirap para sa iyo ang 200,000 na binabanggit. Ngayon, with that said, kung talagang merong insurance itong kabilang panig, mas magiging madali sana. Sana po. Okay, alright. Yun lang naman, Sir Ben. Okay, so ganito na lang. Ang gusto mong sabihin, gusto mo lang gamitin ang insurance mo. Sana po. Okay. May insurance ka? Kasi po, pag nagparehistro ka ng motor, kailangan po yung insurance. So may insurance ka? Opo. May lisensya ka? Meron po. Meron kang rehistrasyon? Yeah. Meron po. May insurance ka? Meron po. Okay. TPL na insurance. Yeah po, Okay, sige. Ang problema kasi rito, tinatawagan po natin yung humihingi po ng 200,000 pesos. Ipinagkakalob natin ang karapatan na marinig itong nabangga niya, tawag dito, yung kanyang, kung sino man itong nirereklamo niya, si Deborah Petes. Okay? Na tinawagan po ng ating investigator para makuha ng kanyang pahayag, makuha ng kanyang panig, para maging balanse po tayo. Kapag binigay po namin ang karapatan na marinig po kayo, magiging balanse po kami, professional po kami, hindi po namin tinatabla kung sinong nauna, nag-iimbestiga po kami. Hinihimay-himay po natin. Kapag yung sinasabing tinawagan namin kayo, ang dami yung inarte. Tinawagan na po ito, iniimbitahan ng kumbaga para sumagot, una pumayag. Pangalawa, ikukonsultan niya raw sa kanyang abogado. O ngayon, sa parting to, ibig sabihin, kahit na kumuha ka pa ng judge, kahit na kumuha ka pa ng isang mga kumuha dyan ng Supreme Court Justice, retired or active, tumayo para sa'yo, may mali kaming nakita rito, pakikita namin kung anong mali. Una, hindi mo kinausap yung misis nitong biktima na sinugod sa ospital at yun ang pinasagot mo, sumulat ka na parang pinasasagot mo, eto na nga, umaamin, dapat nga, magkaroon ng investigation yan, neutral yung police dyan, para magkaayos kayo sa insurance. Pero hindi mo pwedeng pilitin yung taong bayaran mo ako. Aba, meron tayong na-discover. Ito pala, siguro kaya kung ikay nakikinig man dito, kung sino man tong babae, si Deborah Petes, makinig ka. Importanteng ipakita mo na may insurance ka. Lumalabas sa sinasabi mo, wala ka palang insurance, kaya pinababayad mo ang biktima ng 200,000 pesos. Para bang, hindi mo pwedeng gawing proxy complainant yung misis, tapos ikaw gumawa ng sulat, pinaamin mo silang mali, teka muna, dapat yung ginawa mo sa may presinto, sa may police, o sino man ang dapat na ng neutral. Kasi kung ganyan, under duress yung sinasabing misis. Kaya, proxy respondent. Kasi nasa ospital. Wala doon ang misis mo. Hindi ka angkas, hindi ka nakasakay. Tapos siguro natatarantay yung misis mo sa nangyari, naperma itong si Petis. Ngayon, yung may-ari ng Montero, okay? Siguro tanungin mo ngayon itong si Lieutenant Colonel Joseph
Talento ng Chief of Police ng Valenzuela City. Ikaw, Carl. Alright, Police Colonel Joseph Talento, magandang umaga po sa inyo. Hello po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig ng inyong himpilan. Pati po dyan kay Mr. Jerry na nadyan po ngayon sa inyo. Alright. Colonel, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Sir, matanong ko lang, no, regarding dito sa nangyari sa case, no, establish naman natin na alam naman natin may kasalanan si Ryder, naamin niya lahat, wala naman problema on that aspect. But more on, sir, okay lang ba na ang misis niya ang tatayo na para pumirma regarding dun sa nangyaring insidente na nangangako na magbabayad, imbis na sana inantay na lang muna siya na makalabas ng ospital para magkaroon ng kasunduan? Yun nga po, hawak ko po dito yung kanilang kasunduan na ang pumirma po ay si Mrs. Mrs. Lucas at saka yung kabilang partido. Yes, tinatanong ko lang, sir, kung tama ba yun? May mali ba? Ano bang nakikita nyo dyan? Kung talaga pong grabe ang tama ng lalaki, matatanong din po ninyo siya dahil madaling araw po sila nung magpirmahan ito. Lumabas na din po siya ng umaga na yon. Tinanong po siya ng investigador namin bakit ayaw mong pumunta para kayo na mag-usap ng mismong nabangga ninyo na sasakyan. Kasi ano po, sir, yung sinasabi niya? Bakit ayaw niyo daw pumunta ng station? Masasagot niya po siguro dyan kasi Okay. on air na Alright. sabi. Pero Sir, sandali lang po, Colonel, dadiretso na po ako sa inyo. asawa niya. Siguro, sir, wala po kayo roon. Hindi po kung whatever it is, report lang yung tao ninyo sa ibaba. And, kaya yun pong information. Ang tanong lang po ni Carl kanina, tama po ba yung ginawa ng sinasabing, nabangga niya? Universal law, kapag nabangga mo yung sasakyan sa likuran, ma-establish na yon na talagang kasalanan ng nakabangga sa likod. Umaamin naman po siya. Ang hindi po matanggap, at kami po nagtataka, bakit po, is there such thing as proxy respondent? Na ang pumirma ng kasunduan ay yung misis na hindi niya kaangkas sa bahay habang siya nasa ospital kung nag-iimbestiga. Pangalawa, kung ang pulis ninyo ay witness, hindi ba kinorek muna yan? Nasabihin ng pulis, teka muna, ba't ka pumiparma dyan? Si misis, kailan ginawa sinong sumulat ng kasunduan, sir? Yung complainant o yung respondent? Yung complainant, yung mismong nakabangga na parang wala doon. Pinapirma yung misis. So, did you see something wrong there, Colonel? Ay po ang naging kasunduan nila na yung asawa ay pipirma in behalf nung asawa dahil sabi walang malay, pero nung puntahan nga po. Pero sir, hindi ba dapat hindi dapat ginawa muna yan? Parang inantay muna matapos kasi yung mismong involved in the accident, siya po dapat ang sasagot niya. Pagkalabas, tama sir? Tama po. Hindi po nangyari yung po, sir. Nag-usap po silang dalawa. Sinong dalawa? Yung asawa, kinausap Yung misis po, yung wala doon? Opo. Yung pumirma? Tama po ba yun, sir? Pag tinatanong kita. Tama po ba yung respondent, tama po ba magkaroon ng proxy doon sa sinasabing accident? Yun po yung naging kasunduan nila. Kailan po nangyaring kasunduan? Saan nangyaring kasunduan? Sa loob ng presinto po ba, sir, nangyaring kasunduan? Or sa labas na? O pinipirma? Ito pong kasunduan ay sila po ang nag-usap. O saan po yan ang ginawa? Ang problema, nagreklamo po yung itong victim. Kasi hindi naman siya yung nakapirma, ang misis niya, siguro ang tatarantaron. Medyo, sir, sandali lang. Dahil dito nga po sa pag-uusap na to, ang palagi po... Alright, sige sir, sandali lang sir, para hindi na po tayo papapasukin na po natin si Attorney Patas Mauricio, nakikinig po sa atin. Kasi ayoko po makipagtalo rito na parang magaling, mas maganda, tingnan po muna natin sa batas. Maaring tama po kayo, maaring mali po ako, maaring tama po ako, mali po kayo, o magre-referee sa atin, abogado, Attorney Patas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga din po dun sa ating panahing pulis. No? Okay, sige sir. Sa katotohanan po, yes sir, sa katotohanan po, alam po nating lahat na ang isang dapat nakikipagkontrata, yung taong may interest dun sa kontrata. Ibig sabihin, yung pong directly affected by the contract should be the contracting party. And kung sasabihin po dito na binigyan ng authority, ang requirement po ng batas
Nasaan yung authority? Was it in writing? Lalo na po itong ganitong assumption of financial obligation. Yung pagtanggap ng pananagutang pinansyal, hindi po pwedeng basta-basta ihuso lang yan o sabihin lang yan. Mangangailangan po yan ng nakasulat na karapatan doon po sa sinasabing asawa para pumirma. So hindi po magiging akma sa batas. Yung pong sinasabi na nag-usap sila at pagkatapos ang pinapapirma yung asawa. Mahirap po yon. Hindi po tatanggapin ng hukuman yon at hindi po pupahintulutan yung ganyang uri ng kontrata. Dapat po yung ating kapulisan, nalalaman po yung ganong uri ng alituntunin upang hindi na po nagkaroon ng ganitong sigalot. Dahil hindi nga naman po yung misis ang may pananagutan, yung mister, pero yung misis ang pumirma. Yun po yung problema nila. Okay. Yung venture po. So, tatanong, susundan ko, legal ba o illegal yung sinasabing transaksyon? Illegal po yun. Ayun. Dahil wala po, hindi po akma sa batas eh. Yung po nga pong batas nagsasabi, yung pong contracting party should be the ones to be benefited or should be affected by the contract. Dito po, hindi naman yung misis ang direktang apektado, kundi yung mister na siyang na biktima sa aksidente. Ginong venture po. O siguro, pasagutin na. Colonel, Chief of Police ng Valenzuela, Sir, ano pang masasabi ninyo? Ito'y batas naman, kaysa naman magtalo tayo. Pagbasehan muna natin sa batas kung ano. Sa inyong mga tinabi, pero sila pong dalawa ang nag-usap, hindi po dyan kadamay ang kapulisan. Ang kapulisan po ay hindi kasali. Okay. Yes, sir. Hindi po namin sinasabing kasali po kayo. Sinasabi lang po namin, sir. Kaya po sila pinatatawag para bumalik kung magkakasundo sila o hindi. They are both open kung gusto nilang mag-charge counter-charge. Okay, sir. Meron po sana akong isasangguni po sa inyo, sir. Ano? Paano po pag nalaman ninyo po si itong ay nagpapaperma at pinarma itong nabangga na parang wala palang insurance, sir, ang sasakyan niya? Ano sa palagay niyo yung problema roon, sir? Itong nakabangga, may insurance. Willing siya, insurance yung papasagot, pero ang yung nabangga, demanding 200,000 pesos at walang insurance kasi. Anong nakikita niyo mali, Colonel, doon sa kabila? Doon po sa kanilang banggaan. Hindi. Ano pong mali na pag yung nabangga at nakabangga, yung isa may insurance, yung nakabangga, yung isa naman walang insurance, hindi ba po, sir, dapat license, registration, insurance, pagta-traffic, tama? Sa traffic po, lahat po yan, nagparehistro ka ng sasakyan, meron po yung third-party liability. Okay, kaya nga, sir, paano, sir, kung walang insurance po yung sasakyan ng biktima, yung nagdidemand ng 200,000? Anong tingin niyo, sir? Ano po yan? Ang kailangan lang po nila mula sa amin ay police report. Ayun. So, yun pong sinasabi, parang walang insurance yung sasakyan ng Montero na nabangga. Kaya gusto niya pong bayaran siya ng cash. Sa traffic accident po, yung driver's license ni motor, driver's license ni Montero, kasama lang po yan. Okay. Well, driver license. Paano pong registrasyon at saka insurance? Hindi ba kasama yon? Driver license, registration, and insurance. Tatlo po yan, sir. Tama? Opo. Paano po pag isa doon kulang, kapareho doon, insurance wala, yung isa meron, kompleto, yung isa wala. Sino pong palagay nyo? Sir, sandali po muna, sir. Sir, sandali po, patapusin nyo muna ako, sir. Hindi tayo nagtatalo rito. Gusto ko lang po makita kung anong pananaw po ninyo sa traffic, kayo, Chief of Police. Paano po pag isa walang insurance, nagmamaneho, na aksidente, walang insurance? Ano sa palagay niyo, sir? Sir, hindi mo nasagot. Sige, Attorney Batas Mauricio, sagutin nyo, Attorney. Opo. Maliwanag naman po pagka po gano'n ang sitwasyon. May paglabag po sa batas yung pong may-ari ng Montero or kung sino man sasakyang sangkot sa aksidente na wala pala siyang insurance coverage. Ang laking problema po niyan, hindi na lamang po ng may-ari, kundi pati na ng Land Transportation Office na nagrehistro ng kanyang sasakyan, bagamat kulang sa papeles. Papasok po lahat yan. Magkakaroon pa po ng investigasyon sa graft and corruption sapagkat lumilitaw, nabigyan po ng hindi makatwirang pabor, hindi makatwirang biyaya yung may-ari ng Montero na naparehistro, pagkatapos po wala palang, hindi pala kompleto ang papeles. Magsasama-sama po sila sa isang graft case, criminal action na lumalabag po sa Republic Act 3019. Okay. Ginong Ben Tulfo. Siguro ganito na lang. Yun ang naging problema, Attorney, kasi ayaw makipag-usap at abogado raw niyang in-advise na wala pang advice doon sa gusto lang nating imbitahan, ayaw sumagot.
Kung nagtatago, ayaw muna kasi may abogado. Samantala ito, humaharap sa atin, may abogado naman, nandiyan naman po yung ating Chief of Police. Kaya parang ganito ang naging nangyari tuloy. So siguro, Colonel, nakita nyo na ngayon kung anong situation sa Chief of Police, kung anong nangyari. So, ano pong suggestion ninyo dito, Lieutenant Colonel Talento, sir? Ang suggestion po namin dyan, kaya nung umaga rin ay pinatawag po namin siya para magharap sila. Para kung yung si Montero, kung may reklamo siya sa pagkasira ng kanyang sasakyan, at ito namang si naka-motor, kung may damage din siya, para andyan po yung magiging resulta ng investigasyon. Kung Ayun. ang mag-decide po dyan ay yung prosecutor, hindi po. Alright. Sige sir, basta't importante sir, this time parang tutuwirin lang siguro muna natin kasi masyadong sketchy para makita ng prosecutor. Pero alam ko naman, attorney, kung ganun situations ng ganyan, accident, Colonel, accident is accident. Either sinasadya mo, hindi mo sinasadya, human error, or whether aksidente, hindi mo sinasadya mo, may pananagutan yan. Yun lang po gusto nating sabihin dito. Yung isa kasi ay makipag-uusap sir, kaya nahihirapan tayo. Ngayon sir, sasamahan po namin ito nagko-complain sa inyo para tingnan po na namin kung paano po ninyo ihawakan para matuto rin po kami para malaman po ng publiko yung mga proseso kapareho nitong mga accident na to. Ikaw tingin mo, Carl? Yes, tama naman din Sir Ben, no, yung ating pinag-uusapan ngayon na kung saan aminado naman na dun sa pagkakamali, but dun sa proseso kung paano na-handle yung case, was it in fairness doon sa parehas na panig? Kasi ang nangyari din dito, Sir Ben, for your information also as well, yung police report or yung traffic report also as well, yung nakapirma din is yung misis. Hindi naman siya yung driver. Tama. So that's another concern also as well, na bakit yun yung pumirma. Let's say in representative, sure, kagaya ng sabi ni Attorney Batas, may SPA ba yan? Meron ba siyang binigay na authority para yan ang pipirma, para dyan? And many other things. Now, I do understand naman, Sir Ben, na these are, sabihin nila siguro na technical yan. But these matter kasi pagka nagkaroon ng demandahan dyan, sila yung mananagot. So, bakit yung asawa mananagot kung hindi naman siya yung driver at that time? So, ang punto lang natin dito, Sir Ben, na kung meron lang sanang also insurance at that time, hindi na din mahihirapan yung owner in this case. Yung mangyayari na lang yung mismong parang magiging contribution na lang niya, yung ano bang tawag doon, Sir Ben? Yung participation fee. So yun yung sinasabi ko lang concern, Sir Ben. Well, anyway, ginawa na natin dito at medyo Colonel, Chief of Police, sir, ay tulungan na lang po natin siguro, sir, kasi hindi naman namin bine-blame sa inyo, sir. Medyo doon sa traffic, sa incident, doon mismo kasi lumalabas, yung misis talagang pumirma, sir. Baka medyo maayos natin, sir, at mapa-advisean yung pong nagdidemand po ng 200,000, wala pala siyang insurance. Siguro naman, sir, gawa na lang siguro ng tamang traffic report kasi gusto po nitong complainant, itong po lumapit sa amin, na ang insurance yung sasagot. Ayaw po ng nabangga. Kasi gusto niya po ng 200,000. Tinatawagan po na 200,000 pesos, diretso dito sa nakabangga. Gusto niya, yun ang babayad at walang insurance. Alam niyo po, sir, doon nakita, wala kasi siyang insurance. Siguro magtataka rin siguro yung, paano pag nag-investiga yung insurance company nitong nakabangga, tayo yung nabangga, walang insurance company, lalong magkakagulo yan, sir, di ba, Colonel? Apo, sino man pong problema nila sa insurance na yon, ang magiging part po ng police doon, ang insurance po kasi, in any accident, ikaw man ang nabangga o nakabangga, ang lang sa'yo dyan ay police report at saka yung requirements nila. Tama, sir. Sila po ang ibibigay at ipoprovide namin sa Ayun. We will not tell kung sino ang may Yeah, tama, sir. Nila, except magkakasuhan po sila. Agree po ako. Alam ko, neutral po lagi ang police dyan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Tulungan na lang po natin, sir, matuwid. Tsaka siguro, sir, baka makausap niya po yung nabangga na susunod, binigyan po namin ng pagkakataon. Alam niyo man, sir, nila-level po namin playing field. Ayaw niya pong sumagot kung saan-saan. Kaya tuloy, eto, nagkanda, leche-leche tuloy. With that, sir, thank you so much, Chief of Police. Tutulungan po namin to para doon na lang. At alam ko naman nakahanda rin po kayo tumulong. Trabaho lang po, sir. Professional, wala pong personal. Hindi public service lang, sir. Thank you so much. Wala pong problema. Sinagot ko lang din po kayo sa abot ng aking nakakaya within Thank you. legal bound. Okay. I appreciate that, sir. Again, thank you so much, sir. Okay. Attorney Batas, maraming salamat din sa iyo. Unless you have something more to say, Attorney Batas.
Wala na po. Okay. Papasalamat lang po kami sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa aming makasama nyo sa pagtulong sa mga naabusong Pilipino. Magandang araw po. Magandang araw sa Attorney Batas. Okay na sa'yo. O sige, usap tayo sa baba. Ganito pa, okay? Hindi pa tayo tapos, magbe-briefing tayo. Ganito po kami kung paano namin hinahandle yung mga meticuloso na po kami. Napapansin niyo po, nagre-rebrand po kami. Hindi po kami basta-basta sumbong-sumbong ng bonggang-bonggang ewan. Kami po ay bitag. At wala po rito yung mga sinasabing action-action na mga, Mariosep. With that said, magbabalik ang pamasusumbungan, bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, bitag. Reklamo ng residente na walang madaanan, muling pag-uusapan, right of way. Kumusta na kaya ang sumbong ay iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, bitag. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan, bitag. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan, bitag. You're showing bias already at this point. I would advise you not to say that, Mayor. Anong ibig niyo sabihin? Ikukulong niya ngayon, nasa likuran niya. Huwag niyang angkinin dahil hindi pa titulado to. Naglalabanan lang po, mga po. Okay. Ako na po nagpapalaki, nagpapaaral po. Pinayuhan ko na rin sila nung kausap ko sila nung isang linggo. Huwag naman nilang awayin yung mga kapitbahay nila para naman na sila ay pakisamahan ng maayos. Mayor, saan niyo po nakuha yung information yan? Na-witness niyo po ba? Kilala ko po yung mga yan. Then, Mayor, kung ganyan ang ginagawa niyo, bias na po kayo. Kung iniisip ng may-ari na may karapatan siya, hindi pwedeng siya lang ang basta kikilos. Kailangan kumingi siya ng court order para makapagpasara o makapagpalabas. Ganun po yun. Alright, so Sir Ben, para lang kung balikan natin yung case na to na last time, para lang din merong quick refresher yung mga tao. So simple lang, this is about yung right of way, merong PWD. Ngayon, yung lupa, hindi siya titled, parang rights lang ang nagkaroon ng bilihan. Ngayon, may binanggit tayo ng mga points kay Mayor, which is yun yung nabanggit dun sa mismong video natin kanina. So, with that said, dito sa ating programa, no, hindi lang basta yung sumbong lang, pinapakita din natin yung resulta ng ating ginawang pag-ere dito sa ating programa. Tama. Okay. In this case, all well ends well. Okay? Dito sa parting to,
lahat naman ng bagay na pag-uusapan kung minsan di nagkakaintindihan pero pandandulo, kung everybody's trying to be more conciliatory, nabibigyan ng sinasabing katugunan. So siguro kausapin mo na both kasi para may good news. Update po tayo. Pag inumpisahan po natin, tinatapos po natin dito kay Carl. Sino gusto mong kausapin? Siguro, Sir Ben, si Mayor muna, Sige, no? si And then Mayor, after, sige. check natin with the complainant. So kausapin natin ngayon si Mayor Michael Lim Orayani. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Ben. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Alright. Mayor Michael, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Mayor, ano pong mabibigay natin na update dito sa programa ngayon regarding dito sa case ni Ma'am Lane? Yes po, Sir Carl. Opo, nung pong last time na ma-interview po ninyo kami last week, pagkatapos po ay kami po ay nagpunta kagad sa lugar. Kinausap ko po yung dalawang iko-complain, si Melchor Villas at saka si Ma'am Zara. At kinabukasan din po ay umaga po ay binuksan na po nila at sila po ay pumapayag ng daanan. At kami din po naman ay nangako po sa kanila na tutulungan po namin sila na maayos po yung lupa. At kinausap din namin sila na tigilan na yung mga away nila at magkasundo-sundo na sila. Yes, alright. Okay, Mayor, ito si Sir Ben. Mayor, with that, ako humahanga sa iyo. Parang tumatayo po kayong ama ng bayan. At yung mga anak po natin, nakikita ninyo. So, ginawa niyo po ng paraan, ha? Nagpapasalamat po ako sa iyo, Mayor, si Ben, ano? Nakikinig po ako. Sige, Mayor. Yes po, Sir Ben. Maraming salamat din po. Kaya pinaliwanag ko nga din po sa kanila, Sir Ben, na sana naman na huwag muna kaagad itaas sa inyo sapagkat nakakahiya din naman na yung problema po namin dito sa isla ay biglang napapataas pa po kaagad yan sa inyo at pwede naman pag-usapan din. Pero nagpapasalamat po kami, Sir Ben, sa inyo at kayo po ay talagang naging dahilan din talaga para maayos po at maliwanagan ng bawat partido yung kanila pong mga karapatan. Nagpapasalamat din ako, Mayor, sa inyo. Anong trabaho lang naman. Lahat naman tayo kuminsan nagkukulang o kuminsan nagkakamali, tao tayo, pero natutuwid naman natin. In this case, happy po kami sa ginawa po ninyo. Ako po'y humahanga sa inyo sa ginawa po ninyo. Tumatayo po kayo parang ama ng bayan na yung mga anak ay pinag-aayos sa bandang dulo. So, hindi po madali ang pagiging alkalde, kaya believe po ako sa inyo, mabuhay po kayo. Sana I continue doing what you're doing. And malayo pong mararating ninyo, hindi lang po siguro, Mayor, baka mataas pa po dyan. Ay inaasahan ko po dahil bago po, bata po kayo, marayo pang mararating ninyo. Good luck sa inyo, Mayor, ha? Thank you so much sa ginawa po ninyo, Mayor. Yes po, yes po. Alright. Okay, happy na po ako dito sa aming bayan sa Lubang. Maraming salamat po. Congratulations and mabuhay po kayo, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Alright, sige. Ikaw, Carl, dito sa complainant naman. Alright. So balikan natin ngayon itong si Lane. Lane kasi nakalagay dito. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lane. Ate. Hello, Ma'am. Mary Jane or Jocelyn? Magandang umaga po, sir. Jocelyn. Mary Jane? Yes, ako po, sir. Ako po si Mary Jane, sir. Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, no? Ma'am, kamusta po yung sitwasyon natin dyan sa inyong lupa? Happy na ba kayo? Okay naman po, sir. Yan, okay. Sige. Maraming salamat po. Okay. At nabuksan niyo po ang aming nakakapasok na po ang ating mga pamangkin at tuloy-tuloy na po ang pag-aaral nila. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo at muli pong maraming salamat po. Alright. Sir Bitag. Sige. Okay. Alright. Sir Ben, kausapin niyo ba? Okay na tayo. Alright. So with that said, Mary Jane, kami nagpapasalamat sa inyo din na lumapit kayo dito sa aming tanggapan at nagbigay tiwala din kayo sa amin. Okay po, ma'am? Okay, sige. Ganito lang, Carl. Marami kasing hindi nakakaalam na ang pinakasaysay, the essence of yung ginagawa natin community service nationwide. Kasi hindi naman tayo mga public servant. Di ba? Yes, tama. Public service is for public servant in the public office. In our case, we are in the private sector. So we call it service to the community, nationwide na rin. Kasi nationwide naman tayo, pambansang sumbungan tayo. Yes. Hindi lang tayo sa sumbungan. Bagkus, tanggapan ng mga hinaing na inaayos natin. Mga bagay, hindi po namin gustong dagdagan ng problema. Bagkus, gusto po namin resolbahin ang anumang problema yung dinudulog sa amin.
At hindi po namin gusto mag-trending. Hindi po yan ang gusto namin. At ang gusto namin magkaroon po ng content, yung mga content nagkaroon ng action, solusyon, at nakikinabang po yung taong bayan. Nakikita po yung mga dapat gawin. Kuminsan nagkakamali po kami, kuminsan nagkukulang din, dahil tao rin naman. Hindi mo na perfecto. Pero ganun pa man, sinisika po namin paigihin pa, pagandahin, palawakin po, pagtibayin yung aming pagsiservisyo. Una sa lahat, sa Diyos. Pangalawa, doon po sa nangangailangan. At ayaw po namin sabihin sa bayan, pampolitiko po yan. Pero kung sakaling naisip-isip niyo maging politiko man si Carl, na maging mayor ng Quezon City, siya po yun, hindi ako. Diyos ko. Yan na naman. No, aangal ka naman. Good morning, Mayor Joy! Sige. Well, dun sa mga nasabi mo, Sir Ben, I completely agree na kung saan, despite us being in the private sector, we do our best na para tulungan ang mga kababayan in whatever way we can, kung ano man ang resource na meron tayong mga abogado lahat. Kasi sa tingin din ng iba na baka maliit lang ang aming ginagawa, pero para doon sa mga tao sa ibaba, mga maliliit na tao, ang bagay na yun, napakalaki na sa kanila. Kasi kung iisipin natin, Sir Ben, yung iba nanggagaling sa iba't ibang klaseng probinsya, mga sobrang layo, mga libliban, halos island yung iba. Tapos yung impormasyon na yun ay parang napakalaki na bagay kasi dagdag sa kanilang palaisipan yun na, nakuha ko ito, alam ko na sa susunod kung anong gagawin ko. So, para doon, Sir Ben, some people are already happy with that. Not just doon sa bagay na iniisip nila, pera. Pero dito sa mga bagay, ang ibinabahagi natin sa kanila kung anong karapatan nila, malaking bagay na din. Ayun. I remember February of 2002, sanggol ka pa lang, pero ngayon nakaupo ka na sa gilid ko. The next generation po yan. Si Carl. And I'm proud of Carl kasi wag ka lang tumama. Kung mag-violate ng traffic dyan, kung lumaklak dyan. Kasi kung hindi, naku, hambalusin kita. Pero hindi na. Mukhang sa laki ng katawan mo, baka akong mahambalos eh. Ilan bang binubuhat-buhat mo dyan? Mukhang malakas yung patingin ng muscle mo. Ganun mo nga. Ganun lang. Okay na, Carl. Sige. Alright. With that said, dyan na tayo nagtatapos sa ating pambansang sumbungan bitag ngayong araw. Walang katapat, walang katulad. Iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Sa accredited, illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag.